Much. Good morning, ladies and gentlemen. We welcome you to another edition of our Philippine Sports Writers Association Forum. Live dito po sa ground floor, Philippine Sports Commission Building Conference Hall. Sa ngalan ng aking partner, si Randy Kaluwag, sana kasama namin kayo sa ating live streaming via the page of our Philippine Sports Writer Association. Delayed basis over Radyo Pilipinas 2, ang ating paring sports radio. We'll be having a two-part session for today. Later, we'll be have the presence of a Olympic gold medalist coach from Korea, and of course, our Filipino archery NSA. But for this first session, we'll be talking about cycling. Sa ngalan po ng ating mga sponsors, ang San Miguel Corporation, ang ating Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Milo, and the country's 24/7 sports app, Arena Plus. Sana magkakasama tayo sa ating session. Okay, to talk about one of the biggest local cycling races in the Philippines, we have our good friend to talk about the Larga Pilipinas, the last event for this season. Ito pong Larga Pilipinas, November 29 to 30 in Nueva Ecija, Tarlac, and Pangasinan. Mamaya, ang kanilang operations head, Snow Badua, will be joining us. But for the meantime, let's all welcome the race director of Larga Pilipinas, Dr. Gary Role. Welcome po sa ating PSA Forum. Kamusta po? Magandang araw. Yes po ma'am. Thank you ma'am Judith. Good morning po sa lahat. Good morning po sa lahat ng mga nanonood sa PSA Forum ngayon po. Okay. Po, ma'am. Larga na ba? Lalarga na ang Larga Pilipinas this weekend? Yes ma'am. A few days from now, start po yung Larga. Ito na po yung last na edition po no, sa Larga Pilipinas for this 2025 this year. Saan pong lugar? Anong special dito sa huling event for 2025 of Larga Pilipinas? Gaganapin po ito mag-start po ito sa Nampikwan, Nueva Ecija. Yung mga hindi po siguro nakakaalam kung saan po yun. Kaya po pinapakilala po namin yung bayan po ng Nampikwan, Nueva Ecija. It's between Tarlac and Sacuyapo. Now Tarlac and Cuyapo po ito. Through Councilor Jerby Cruz and the LG of Nampikwan, na encourage po kami na doon namin gawin para nga po makilala rin po yung bayan ng Nampikwan, and then ma-showcase po kung ano yung meron po doon sa part na yon from sa Nueva Ecija, Tarlac, and sa Pangasinan po. Naku, Doc, may nagbabanta na naman na sama ng panahon. The last time you graced the session, Larga Pilipinas, nakansela yung karera. Ano bang ulat na nakarating sa inyo? Ano bang forecast? Ano totoo na yung forecast na yan this time? Yes po ma'am. Tinignan naman po namin yung itong weekend na weather forecast. So, ang sabi lang naman po, partly cloudy. And then meron po tayong I think typhoon na po ata ito sa may south naman po yon. So, hopefully by that time po na mag-start yung karera, Saturday and Sunday, wala na po mga LTA, wala na po mga para po hopefully matuloy-tuloy na po ito na para sa mga siklista po natin ito at saka sa mga manunood. Yes, okay. So, gaano kaganda magiging karera? Gaano karami ang kalahok? Tell us, especially the two, divisions and the different categories of Larga Pilipinas this weekend. Yes po. As of 10 p.m. last night po, pagkatapos ng aming meeting, nasa yung nag-entry na po, overall po is 3,000. Wait po ma'am ha. 3,014. 3,014 for all the categories po ito. So, tingnan po natin yung sa elite po. Yes, sa elite po, ito na po yung sa 105 na po yung sa elite. Ang target po talaga namin is 100 to 120. So, hopefully, hanggang mamayang gabi po yung registration. Yes. Pero dun sa People's Race po, tapos na po yung registration. So yun na po yun, final na po ito yung sa People's Race sa amateur po, no. So sa Pro Elite nga po 105 as of last night, no, 10 p.m. last night.
So hopefully po, meron pa pong magpadagdag. So para makamit po namin yung 120 na maximum. Kasi Yes, yun po yung okay. ano namin eh. So hopefully po, meron pa pong madagdag. Ang pinakamarami po na nag-entry is yung sa MTB Men Open. We have two categories po na ano sa road bike and then sa MTB. Sa MTB Men Open we have 845. No, ang sumusunod po doon na pinakamarami is yung road bike boys 18 and under. Nasa 616. Opo. So, and then ang susunod po is the RB Men 23 and under 418. And then we have the MTB Amateur Boys 18 and under 215. And then we have the fixed gear. Ito po yung isang side lights po ng ano. We have the fixed gear. Hindi gagaya po nung ginawa doon sa Gimba, it's an ITT. Yung ginawa sa Palayan, 3 kilometers po na sprint. Oh, yes. Eh ngayon po, ang gagawin po dun sa Nampikwan, Nueva Ecija, from Kuya po to Nampikwan, around 4 to 5 kilometers po yon. Sprint din po ito, we have 194. So, yun po yung isang medyo challenging po na part. Kasi nga po, yung pagkasabing fixed gear, ito po yung mga walang preno Yes. na bike. So, dire-diretso lang po yung mga yan. So, kaya ang gagawin po namin, isisecure po namin yung 4 to 5 kilometers from the start to the finish para po makaayos po yung pakarera, maging safe sa mga riders at saka sa mga manonood. Okay, so 2 days competition. Anong klaseng ruta, gaano kalayo ang distansya ng karera? Yes, ma'am. We have for the stage 1 for the pro race, magkaiba po kasi yung stage 1 natin. Pero babalik din po from the start sa Nampikwan, babalik din siya sa Nampikwan for the finish, no. So for the pro race po, Pro Elite. Pro Elite, dadaanan po nila for the first 30 kilometers pareho po. From Nampikwan, Nueva Ecija to Anao, Tarlac na po ito, Moncada, Paniki, Herona, Pura. Until po doon, sabay po yung karera ng Pro Elite at saka ng Amateur. Yun yung first na dadaanan. Amateur Pero- is the people's race. Yes po, the people's race. So ngayon po, magkakaroon ng diversion yung sa people's race, right side po sila papuntang Victoria, and then La Paz, papuntang Aliaga to Aliaga Nueva Ecija, to Quezon, to Gimba, to Coyapó, and then balik sa Nampikwan. So yun naman pong sa Pro Elite po, didiretso po sila from Pura, didiretso sa Gimba. Tapos liliko po kami sa Talugtog, Nueva Ecija, and then Umingan, Pangasinan na po ito, and then San Quintin, Tayug, tapos liliko po kami papuntang Santa Maria, babalik kami ng Umingan, malapit sa May Rosales, and then aakyat po ito sa Balungaw Hills. So yun po yung isang Balungaw Hills po. Sa Balungaw Nueva Ecija din po. Ito po yung isa sa mga ipipicture po. Yun yung isang challenge po doon. Yun yung sa KOM po for the first stage. So tapos babalik po kami sa Coyapó. Hopefully ito pa isang challenge po sa amin ito kasi pagbalik po ng amateur, dadaan din po sila sa Coyapó. Kami din po dadaan din sa Coyapó. Magkakasalubong kami niyan. Pero hopefully po hindi po magsasabay na dumating sa Coyapó Nueva Ecija. Kasi yun po yung crucial po doon. No? So, Thursday, we will simulate the route. Dalawang sasakyan po, ang sabay na aalis, babalik po kami sa Nueva Ecija sa Nampikwan. Titingnan namin kung anong oras dadaan yung amateur at anong oras dadaan. Iano mo naman sa average sa 40 to 50 kilometers po. Yes. Okay, second day. Second day po ma'am, yung stage 2 po, ito pareho na po yung ruta. No, yung Pro Elite and the People's Race. It's a 90 kilometer po na mostly hilly. Ito po yung ipipicture po dito yung Monastery de Tarlac. Doon po yung KOM natin at saka doon sa Sitio Baag, doon ang finish line po. So dalawa ang KOM noon, dalawa rin ang sprint po sa stage 2. So very challenging pala, may